napakaganda ng ginawa mo sa amin upang kami po ay makalapit, makasama sa iyo, magpuri, at makinig ang salita mo. Sa pagkakain ito, Panginoon, ang dinadalangin ko, Panginoon, ang pangmunang pag-iingat mo sa amin, maging ang mga iglesia na kung sasabay sa iyo, magpuri, magdilig sa iyo. Sana po, Panginoon, samahan mo kami at patawarin mo sa aming mga pagkakasala. Dalangin ko, ibukas mo ang mga puso at isipan. Upang kami po, hamulin mo sa mga sa salita na kung saan mahayag sa salita. Nawa ang iyong pagkaposita ay palo mo sa likod ng kalbaryo mo, Panginoon. At makita namin ang gandahan mo, katapatan mo. Maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang aming pananambahan ngayon. Sa magitan po ng mga Espiritu, Panginoon, pangunahan mo kami, kaawaan mo kami. Salamat po sa iyo, pakikisa mo sa amin. Ito po dalangin mo ng labos at pasalamat sa tanging pangalan po na aming Diyos, ang Panginoon Kristo. Amen. Amen. Po, maaraw po ng buwang lahat. Simulan na po natin ang ating Sunday School, no? Sino po nakakaalala ng tinatopic natin ngayon sa ating series? The marks of a true and healthy Christian. So bilang ano po, no? Bilang background or context para po sa mga bisita natin ngayon, natapos na po natin lahat na kung tutusin yung basic doctrines natin bilang Christian. Doctrine of man, doctrine of Christ, doctrine of sin, doctrine of the church, ecclesiology, doctrine of Christ, tinapos natin, doctrine of God, yung theology. So ngayon, pumunta tayo ngayon sa mga napaka-practical na bagay, marks of a healthy Christian. So yung lesson 1 natin, inaral natin, ano yung marka ng isang tunay na Kristiyano, pinakaunang lesson. Meron siya pagkagutom at pagkauhaw sa salita ng Panginoon. So yun yung lesson 1 natin, ha. So yung lesson 1 natin, Sincere desire of hunger for the the Word. Yung marka ng isang tunay na Kristiyano. Lesson 2, ano yung pangalawang marka ng isang tunay na Kristiyano? A life of prayer. prayer. Lesson 3, ano yung inaral natin? Repentance and humility. Ang isang tunay na Kristiyano, isang healthy na Kristiyano, meron siyang repentance at humility. At ngayon po, lesson 4 sa ating series, ang pang-apat na marka ng isang tunay na Kristiyano, isang healthy na Kristiyano, meron siyang love For the church. Love for the church. Hebrews 10:24 to 25. Ito po yung main text na gagamitin natin, pero magkakaroon po tayo ng mga supporting text for our lesson 4. Hebrews 10:24 to 25. Sino po ang pwedeng magbasa? Una pong makahanap. Hebrews 10:24 to 25. And let us consider one another to provoke unto love and to good works. Verse 25. Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. So malinaw po, no, sa Hebrews 10, yung pinapakita sa atin na kailangan natin mahalin ang ating iglesia. At kapag sinabi po pong iglesia, pag sinabi po natin church, inaral natin sa ecclesiology, ano po ang church? Kuya Jess, sa tingin niyo, ano ang church? Ang Diyos po ay binubuo ng mga saved people, mga saved person. Pag The sinabi, body of tama Christ. po, body ng ating Panginoon. Pag sinabi natin church, unlike sa mga ibang denomination, ang turing nila sa church ay yung simbahan nila. Pag sinabi nilang simbahan, yung building, yung templo nila, yun para sa kanila ang church. Pero naniniwala tayo na ang church, hindi po ito lugar,
Hindi ito building. Sabi sa Biblia, 2 or 3 gathered in my name. Tayo ay isang church. 2 o 3 mananampalataya na nagtitipon sa ilalim ng pangalan ng ating Panginoong Kristo, that is considered a church. At kapag sinabi natin love for the church at inaaral natin dito, hindi lang pag-ibig doon sa resources na ibinigay ng Panginoon o dito sa building na itinayo ng Panginoon. Pag-ibig sa bawat isang mananampalataya na bumubuo ng ating iglesia. So sinasabi dito sa lesson 4, dami na nating marka ng pagiging isang tunay na Kristiyano. Sinasabi natin ang isa sa mga pinakamalinaw na marka na ikaw ay tunay na Kristiyano, spiritually healthy ka na Kristiyano, may pag-ibig ka sa iglesia ng ating Panginoon. We cannot profess as Christians that I love Christ but not the church. Bakit? Why can you not profess that you love Christ but not the church? Napakasimple lang nung sagot doon. Ephesians 5, turo ng mga Panginoon patungkol sa kung paano iibigin ng mga asawang lalaki ang kanilang asawang babae. Anong sabi doon? Husbands, love your wives as Christ loved the church. Bakit daw? That He gave His life for her. Kung bakit natin mamahalin ng church, dahil kinamatayan ng Panginoon ang bawat isang mananampalataya na bumubuo ng ating iglesia. Now, bago natin himayin ito, whatever you feel right now, I do not care. Kung ano yung preference nyo, I do not care. Kung hindi mo feel yung isang tao, I do not care. Ang utos ng Panginoon, mahalin mo ang iglesia. Iba-iba man tayo ng preference, kinalakihan, pag-uugali, estado, I simply do not care. Sa loob ng iglesyang ito, lahat tayo pantay-pantay. Papasok ka sa iglesyang ito, hindi ka CEO, hindi ka presidente, hindi ka boss, hindi ka kung ano man. Wala tayong tinitignan kung edukado ka o hindi. Mayaman ka, mahirap ka, katamtaman ka, wala tayong pake. Pagpasok ng iglesia nito, kung bakit tayo pantay-pantay at bakit natin iibigin ng bawat isa dahil pare-pareho tayo kinamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. So we should love the church. At ang iglesia ang ibinigay ng ating Panginoon unang-una para lumago tayo, makapaglingkod tayo, maging parte tayo ng kanyang katawan. And we cannot say na as long as may personal relationship ako kay Kristo, sapat na ito. Okay? That is why, ang unang utos sa atin, nung inaral natin yung Baptist Distinctive, isa sa mga ordinansa natin ay baptism. Hindi pwedeng ligtas ka lang, hindi pwedeng mananampalataya ka lang, hindi pwede na may relasyon ka lang sa ating Panginoon. Ang sabi, pagkatapos mong maligtas, ang unang utos sa iyo ng ating Panginoon ay magpa-bautismo at maging parte ng isang iglesia. Kung iisipin natin na hindi natin kailangan ng ating church, nagkakamali tayo. Walang Kristiyano sa New Testament na kung saan hindi siya naging parte ng isang church. The Bible never presented Christianity as an isolated experience. Yung buhay natin bilang mga mananampalataya, dinisenyo yan ng ating Panginoon na ipamuhay natin yan within the fellowship of a local church. Pag nagligtas ang Panginoon ng isang makasalanan, hindi niya lang nire-reconcile ang taong ito sa harap ng Panginoon, inilalagay niya ito sa katawan ng isang iglesia. Bakit? Dahil dito natin na-experience yung tamang worship, dito tayo lalago, dito tayo makakapaglingkod, dito tayo makakapag-encourage, at dito tayo magiging accountable sa bawat isa. And I hope na-realize nyo na pinapractice natin to sa loob ng ating iglesia.
Even accountability. Di ba, ang turo ko nga sa inyo, kahit ang inyong pastor, kahit ako, pag may sinabi akong mali, may ginawa akong mali, kahit sinong miyembro pa ang tumayo, kahit bata pa ang tumayo at paupuin ako, pwede. Because I am accountable to this church. You are not accountable to your pastor. And same way, hindi lang ako accountable sa inyo. We are all accountable to God. This is how a church should operate. Ang isang healthy na Kristiyano, no? Iba po yung tinotolerate natin yung church natin. Ano yung ibig kong sabihin sa tolerate? Hindi yung okay na kung ano na lang mangyari. Basta nandito ako, pwede na. Kahit anong mangyari, hindi. Talagang nandun dapat yung pag-ibig natin. Nandun yung pagpapahalaga natin, yung priority natin, yung sakripisyo natin sa ating iglesia. At hindi niyo po kailangan gumawa ng napakalalaking bagay para ipakita niyo yung pag-ibig niyo sa church. Ako bilang pastor, pinapakita ko yung pag-ibig niyo sa bawat isa na sinisigurado ko na kada linggo, inaaral ko ng maigi yung lahat ng mensaheng aking ipapakain. Sa maliliit na bagay yung asawa ko, hindi niya natatanong kung paano niya pinapakita yung pag-ibig niya sa church, yung kanyang mga niluluto. Minsan sasabihin ko sa asawa ko, bumili ka na lang. Ang dami na natin ginagawa sa ministry. Bumili na lang tayo 2 lechong manok. Ano sasabihin niya? Hindi. Mahal ko yung church. Ipagluluto ko ang ating iglesia. Si nanay, pag nilinis sila Lola Joy, sila Lolo Mac, sila Kuya Jess, sa pagbisita nila sa mga tao, pag-invite nila. That is how they show their love for the church. Dapat nakikita natin yung iglesia natin na hindi lang isang lugar. Hindi lang tayo nagtitipon na para pang magkakaibigan, magkakabarkada, na masaya lang tayo kada linggo. Hindi. Makita natin na yung iglesia ito ay institusyon ng ating Panginoon na itinayo niya upang ipalaganap ang kanyang salita. Masakit po. Maraming Kristiyano, tinatrato nila ang iglesia bilang convenience at hindi commitment. Amen. Kung maalala nyo, inaral po natin ang tawag ng tipan ng ating iglesia. Yung covenant ng ating church, isa-isa natin yun. At pinatunayan natin, your membership to this church is a commitment. Hindi po tayo naglalaro. Alam mo, batang iglesia pa lang tayo. Wala pa tayong 1 taon simula nung na-organize tayo. Nung mission pa lang tayo. Pero ang punto ko lang, this church, your membership, your service to the Lord is a commitment. Ibig sabihin no, kumari, bibigyan ko sa ehemplo. Kung ikaw ay kinasal ka sa isang babae, commitment yon. May covenant kayo sa harap ng ating Panginoon. Hindi magbabago yung commitment mo sa asawa mo sa kung ano lang yung mood mo, nararamdaman mo, kung ano yung madali sa'yo. Hindi po. Sinasabi natin na parte tayo ng isang church at sinasabi natin na ikakasal tayo sa ating Panginoon balang araw, then whatever we do for the church and whatever we do for Christ, nakabase yan sa commitment natin at hindi sa ating nararamdaman. Hindi po ibig sabihin na kapag tumulan, hindi ka na pupunta na iglesia. Hindi pwedeng yung mood mo, yung madali sa'yo, yung sports na gusto mong manood tuwing linggo, o kapag may bakasyon ka, o trabaho ka, ipagpapaliban mo ang iglesia, hindi po ganun. Ito po yung masakit. Sa New Testament church, they consider their churches sacred. So kung sacred ang tingin ng mga naunang Kristiyano sa atin sa kanilang mga iglesia, huwag natin i-consider ang iglesia natin isang optional na bagay sa ating buhay. The scripture presents the church very differently. Kung kinamatayan ng Panginoon ang iglesia nito, kung namatay ang Panginoon sa iglesia nito, kung inibig ng Panginoon yung iglesia nito at binili niya sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, hindi pa karapat-dapat na ibigin mo kung anuman ang iniibig ng iyong Panginoon. Higit sa lahat, if you love the church,
Paulit-ulit ko po itong itinuturo simula nung nag-preach ako sa Angono. Ano yung sinasabi ko? Hindi tayo consumer sa loob ng ating church. Tuwing papasok kayo sa ating iglesia, tuwing magtitipon tayo, huwag na huwag niyong iisipin ano ang magagawa ng church para sa akin. Tamang mindset lagi. Paano ako maglilingkod sa Panginoong Jesucristo sa pamamaraan ng paglilingkod ko sa aking mga kapatid? At napakahalaga ng lesson na ito. Dahil ang isang sign na nagde-decline na spiritually ang isang mananampalataya ay kapag nagde-decline ang pag-ibig niya sa mga taong pinili ng ating Panginoon. Unang punto sa ating Sunday School. A healthy Christian values the church. Estado ng church at ng Christ is soon to be married. Hindi pa tayo nakakasal. Pero nawa, sa mga kalalakihan dito, bago tayo nagsipag-asawa, ang pangarap natin, chaste, pure, basal. I mean, tulad nung paano pinano ng Lord ang church. Yung virgin na pre-prepare niya. So, in connection with holiness, kung patuloy tayong mamumuhay sa kasalanan, makikipaglandian sa mundo, we are cheating the Lord as a church. Kaya, yun lang, binigyan ko lang ng konting stress yung holiness na sinasabi kanina ni Pastor. Yun lang po. Ito, so ang sabi ni Lord, ginamit niya yung mga salitang tinatag, ang Panginoon ang ulo. So ano ang sinasabi natin ngayon? Letter B, kung bakit natin pahalagahan ng iglesia? Because Christ owns and builds His church. Panginoon ang nagtatag at nagmamay-ari ng bawat isang iglesia. Matthew 16:18, ang sabi ng Panginoon nun, I will build my church. Yung build, siya yung magtatatag, siya yung magtatayo, yung salitang may, inaangkin niya ang bawat isang iglesia. Kanino ang iglesia ito? Hindi sa pastor, hindi sa mga miyembro. The church belongs to Christ. Kaya mainit po yung mga tenga ng mga pastor, kapag may mga narinig kami pastor, na ang mukhang bibig nila, ako ang nagtayo ng iglesia ito, ako ang nagtayo ng mission na ito, ako ang nagtayo ng mga ministries na ito. No one owns the ministries. No one owns the church. Walang pastor ang nagbayad ng kanyang sariling buhay para sa inyong kaluluwa. At kahit bayaran niya yan, ang buhay niya, hindi yun magiging sapat. Kung bakit natin kailangang pahalagahan, ingatan, mahalin ang iglesyang ito dahil Panginoon ang nagmamay-ari dito. At yung ating iglesia, let me remind everyone, kung bakit natin seseryosohin ang ating ministries. Because this church exists solely para lamang sa purpose ng pag-glorify sa ating Panginoong Jesucristo. And if anybody inside this church na ang heart nyo mapansin, makongratulate, maitaas ang inyong mga sarili, you have no part in our ministries. Hindi image building tayo dito, hindi tayo nagpapabanguhan, hindi tayo nagpapabanalan lang. You exist, I exist, and collectively, pag nagsama-sama tayo bilang isang iglesia, kikilos lang tayo para sa glory ng ating Panginoon. At nung inaral natin yung autonomy of the local church, sinabi natin na kung saan ang iglesia ito, lahat ng authority sa ministry dumadaan sa ating iglesia.
Ibig sabihin yung evangelism, yung discipleship, yung worship, yung ministry, gospel sharing, lahat yan ibinigay ng Panginoon sa isang church. Hindi ko po kayo pinipigilang gumawa ng mga personal nyong ministry. Pero ang sinasabi natin, inaral natin, naniniwala tayo bilang mga baptista, yung lahat ng authority pinapadaan ng Panginoon sa ating iglesia. At pag sinabi kong iglesia, hindi po si pastor. Ulitin ko, hindi pastor ang may ultimate authority sa loob ng church. It is Christ. Now, ano yung application natin dito? Marami rin sa atin, sometimes, masyado tayong nagiging critical sa iglesia. Masyado tayong nagiging critical sa ating mga kapatid. Church, let me remind you, hindi naman perfecto ang iglesia ito. At walang iglesia ang magiging perfecto. Kung makakahanap ka ng perfectong iglesia at sasama ka doon, pagpasok mo doon, hindi na yun perfecto. Lahat tayong makasalanan. Kung bakit natin i-extend yung grasya, yung pasensya, yung correction, yung review, yung encouragement, dahil kahit pa nakakapikon o nakakainis, ang brown out na ito. Bukas na lang natin. Ayun na. Yun. Pwede pa, bukas po muna natin. Wala eh. Namatay. Medyo mainit lang po ha. Bakit kaya? Nangyari kaya, baka may ginagawa sila. Kaya ko rin. Nawala tuloy. Kahit pa nakakainis, ang kahit sinong tao sa loob ng ating church. At the end of the day, binilihan ng ating Panginoon. So, ano yung punto? Rather than we constantly criticize yung mga tao sa loob ng iglesia, ang puso natin dapat, kung nagkakamali man sila, tama sila, i-restore sila, i-encourage sila. Well, at the end of the day, parte tayo ng iisang katawan. Pangatlo, kung bakit natin pahalagahan ang iglesia. Because Christ intended believers to grow through the church. Nung mga nakaraang lessons natin, especially dito sa lesson 1 and 2, wala pala tayo, susulat pa ako. Sa lesson 1 and 2 natin, kung maaalala nyo, sabi natin, may responsibilidad tayo sa ating mga sarili lumago personally sa pamamagitan ng pag-aaral at pananalangin. Pero, bilang iglesia, dinisenyo rin ng Panginoon ang bawat isang church upang ito yung maging lugar kung paano tayo lalago. Kaya siya nagbigay ng mga pastor, mga preacher, mga leader, mga Sunday school teacher, para i-edify ang bawat isang mananampalataya. Pero mag-do tayo. Yung involvement natin sa loob ng church, ito yung primary source ng spiritual growth. Ang isang healthy na Kristiyano, kailangan niyang maunawaan, kailangan ko ng preaching, kailangan ko ng salita, kailangan ko ng fellowship, kailangan ko ng accountability, kailangan ko ng encouragement, kailangan ko ng instruction, kailangan ko ng correction, kailangan ko ng rebuke. Kung gusto kong lumago. At huwag natin i-overestimate yung ability natin, nakakayanin natin mag-thrive, lumago spiritually na nag-iisa lamang tayo. Hindi dinisenyo ng Panginoon ang isang Kristiyano maging mag-isa. Okay. Second main point. Ano kaya nangyari sa ating kuryente? Pastor, pwede nating anuhin. Round out the way. I-connect natin si BYD para may electric fan. Sige mamaya. Tapusin lang natin yung Sunday school natin. So, makikita natin na kung saan. Pangalawa, ng punto. Ng isang healthy na Kristiyano, they prioritize the church.
Logically, nagpo-flow. Kung pinapahalagahan mo yung iglesia, i-prioritize mo ang iglesia. Hebrews 10, binasa natin, not forsaking the assembling of ourselves, together as the manner of some is. Yung isa sa mga pinakamalinaw na ebidensya ng pag-ibig mo sa church, katapatan, commitment. Yung pagtitipon po natin, kung sa tingin nyo, nagtitipon lang tayo dahil masaya, hindi, nagtitipon tayo dahil utos yun ng ating Panginoon. Expectation yan ng ating Panginoon, hindi yan isang suggestion, hindi yan optional. Ang isang healthy na Kristiyano, unawa niya ang kahalagahan ng pagsamba kasama ng kanyang mga kapatid. Now, hindi po tayo pwedeng maging sobrang legalistic. May mga panahon na kung saan hindi po talaga makakadalo ang isang mananampalataya. Katulad na lamang ng Nasa ospital. may kasakit, nasa ospital, may emergency, ano pa? Abroad. Abroad. Ay, ba yun? Nag-travel, hindi pwede. Kumbaga, halimbawa, Lumipat ng tirahan. Hindi, may mamamatay siyang kamag-anak. Opo. Mga circumstansya. Abroad. Kasi kung abroad lang po, kahit kung pwede, eh, matagal na po niyo na po ako hindi nakita rito. So ano lang po yung punto. Hindi po natin pwedeng sabihin na hindi po tanong na pwede ba akong maging ligtas na hindi ko priority ang church. Ang tamang tanong, ano yung pinapakita ng attitude ko sa ating iglesia patungkol sa puso ko sa ating yung katapatan natin sa ating iglesia, pinapakita lang natin kung gaano natin kamahal ang ating iglesia. People make time for what they want. Kung kaya mong gumawa ng oras para sa trabaho mo, kasi mahal mo yung trabaho mo, kailangan mo yung trabaho mo. Kung kaya mong gumawa ng oras para sa pamilya mo, kasi mahal mo ang pamilya mo. Sa hobby mo, sa sports mo, sa laro mo. So how can we say na mahal natin ang iglesia ng Panginoon kung hindi tayo nagbibigay ng oras para... Tingnan niyo po si David sa Psalms 122 verse 1. Sabi niya, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Tingnan niyo, sabi niya, hindi lang siya pumunta sa bahay ng Panginoon. Ang sabi niya, I was glad. Tingnan niyo yung attitude. Hindi niya naramdaman na isang malaking obligasyon. Masaya siya, natutuwa siya, may gladness. Ibig sabihin, yung pagdalo natin sa ating iglesia, hindi tayo parang nagbabayad ng tax na napipilitan tayo, hindi. Pupunta tayo dito na ine-expect natin, na e-enjoy natin, na e-excite tayo, magkakaroon ako ng fellowship, magkakaroon ako ng worship, magkakaroon ako ng paglago, magkakaroon ako ng oportunidad na maglingkod. Pangatlo, sa second main point natin, yung katapatan natin, pinapalakas nito ang ating iglesia. We have to remember kung bakit natin kailangan maging matapat. Every member matters. Hindi po tayo magiging katulad ng ibang iglesia na madali sa atin na magpaalis o pabayaan ang mga miyembro ng ating iglesia. Hindi po tayo pwedeng magmataas na ako ang tama, ako ang banal, kung mali siya, umali siya. Hindi. At alam po ng mga miyembro, kahit pag nag-meeting kami, kapag may mga pasaway, ano yung sinasabi ko, sasabihin ng iba, baka okay na nandun na lang siya kila Pastor Dave, kasi nandun lagi yung mga umaalis sa ating mga churches. Ano sabi ko, hindi. Tupa ko yan. Pinaubaya yan ng Panginoon sa akin. Ako ang mamomroblema dyan. Bakit? Dahil kung parte yan ng ating iglesia, mahalaga yan sa ating iglesia.
kasama. Dito tayo dinala ng ating Panginoon. Dito natin dapat makuha yung encouragement. Dito natin dapat makuha yung pagkakaisa. Dito dapat natin makita yung pag-expand ng ministry dahil kumikilos ang lahat. Dito natin dapat makuha yung tamang worship. And our church will become healthier kung lahat ng miyembro ng iglesia ito engage sa bawat buhay ng bawat isa. Alam niyo yung presensya niyo sa loob ng iglesia nito, it affects other members more than you realize. Baka hindi lang tayo sensitibo. Baka hindi lang natin napapansin na may tao pala sa paligid natin na kailangan ng encouragement, kailangan marinig yung testimony natin, kailangan yung panalangin natin, kailangan yung fellowship natin. Baka nga minsan hindi mo na kailangan magsalita, kailangan niya lang ng makikinig sa kanya. Amen. Pero maging matapat tayo sa katawan ng ating Panginoon. Sabi ko nga sa inyo, pag tinawag ko kayong kapatid, hindi dahil nakasanayan lang ng mga Kristiyano ang tawag sa bawat isang kapatid. Kung tinawag ko kayong kapatid, dahil kapatid ang turing ko sa inyo. Third main point. Ang isang healthy na Kristiyano, di niya lang mahal yung iglesia at ang kapatiran. Pinaglilingkuran niya ang kapatiran. Sabi sa John 13:34, a new commandment I give unto you, that ye love one another. Sabi po doon, walang ibang senyales na kayo ay tunay na church ng Panginoon kung hindi mahal nyo ang bawat isa. Amen. Isipin nyo, dadalo yung mga tao sa iglesia nito. Tapos makikita nila na nagbabangayan tayo, nagpapagalingan tayo, kinikriticize lang natin yung bawat isa, pinapahiya natin yung bawat isa sa iglesia nito para magmukha lang tayong banal. Hindi. Pamilya ang ating iglesia. Kaya nga tayo magkakapatid dahil pamilya tayo. At kung pamilya tayo, aasta tayo bilang pamilya. Nahanda tayo na isusubo na lang natin, ibibigay pa natin sa ating kapatid. Amen. Paulit-ulit ko ginagamit yung logic. Ang sabi sa Biblia, sabi ng Panginoon, I am the vine and you are the branches. Ang branches ng isang vine, hindi yan diretso. Magkakapulupot. Ibig sabihin, yung buhay ko at buhay ni Nanay Vilma, buhay ni Kuya Jess, kung parte tayo ng isang iglesia, magkakapulupot. Wala tayong choice kung hindi magtulungan. We are not attenders in this church. We are a family. At dapat maging totoo yung concern, yung care natin sa bawat isang mananampalataya. Matutunan nating magala kapag masaya yung ating mga kapatid. Matutunan nating malungkot kapag malungkot sila. Matutunan nating makiramay pag nagkakasala sila. Itama sila. Yung ano yung punto? Yung modernong kultura ngayon, pag tumingin ka sa ibang simbahan, papasok sila, lalabas sila, na hindi man lang nila alam yung pangalan ng bawat isa. Amen. Pero yung biblical Christianity, it teaches us na pamilya tayo. Hindi ka papasok sa iglesia ito na wala kang naging ambag sa iyong kapatid. Hindi tayo pwedeng pumasok na tayo lang yung nakikita. We invest sa relationships natin sa loob ng ating iglesia. At dahil dyan, lahat ng miyembro ng iglesyang ito, you have a role. Meron kang kailangang gampanan. Every member matters. Hindi man tayo pare-pareho ng gift at ng regalo, hindi man tayo pare-pareho ng paraan ng paglilingkod, pero dapat nagko-contribute tayo sa ating church. Hindi po tayo pwedeng spectator lamang, na nanonood lang o nakikinig lang. Hindi po pwede ang tanong ng mga membro, sinong gagawa ng ministry to? Hindi. Ang tanong natin, paano ako makakatulong? Ano ang pwede kong gawin? Dahil na wala tayong niraranggo sa loob ng ating iglesia. Magwalis ka, mag-preach ako, magpunas ka ng dingding, wala akong
pake. Pare-pareho tayong lingkod ng ating Panginoon. Tandaan nyo, wala nang iba pang pinakamagandang pagpapakita ng pag-ibig kung hindi pagliling. Tandaan nyo, ang pag-ibig hindi emosyonal. Totoo to, alam to ng mga mag-asawa. Kung emosyon lang, yung pag-aganahin natin, marami ng punto sa buhay natin na iiwan natin ang ating mga asawa. May mga araw na hindi pag-ibig yung nararamdaman mo, talagang galit, inis, pikon. Pero yung pag-ibig hindi naman emosyon, commitment, service. Ano yung punto ko? Ulitin ko, I don't care how you feel every Sunday. You serve. Because at the end of the day, yung service nyo, hindi para sa iglesia to, hindi para sa Blessed Grace, hindi para kay pastor, hindi para sa kung kaninong miyembro. Yung serbisyo nyo ay serbisyo nyo sa ating Panginoon. At kung magtitipon-tipon man tayo dahil masaya tayo, na kung maglilingkod man ako sa Panginoon, ang kasama ko si Kuya Jess, si Nanay Vilma, yung asawa ko, mga magulang ko. Kapatid, kung healthy ka na Kristiyano, maglilingkod ka sa bawat isang nandito. Pag nanalangin ka, hindi lang para sa iyo at sa pamilya mo. Minsan nakakahiyaman. Paano pa tayo ng mga bata? Isipin ko kapag nanalangin yan, kapag nagde-devotion kami sa bahay, laging kasama ang buong church. Laging kasama yung lahat ng umaattend. Na-realize ba natin na hindi lang tayo yung may kailangan ng encouragement? Baka si pastor kailangan din. Baka si Kuya Jess kailangan din. Hindi lang ikaw yung kailangan pagpasensyahan palagi at patawarin ng mga kapatiran. Baka ikaw rin kailangan mong matutong magpasensya. Higit sa lahat, anong sabi sa Galatians? Bear ye one another's burdens. Makibuhat ka sa bigat ng iglesia at ng inyong mga kapatid. Masakit po kung tayo lang ang laging binubuhat ng iglesia. Ang isang sign ng maturity, marunong maglingkod. Pang-apat at panghuli natin punto, pagdating sa pag-ibig sa ating iglesia. Ang isang healthy at matinong Kristiyano, iniingatan niya ang unity ng ating church. Ephesians 4:3. Endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Mahalaga ang pagkakaisa sa loob ng iglesia. Alam niyo, inaatake ng kalaban ng mga iglesia sa pamamagitan ng division. Alam niya na hindi niya kayang sirain ang tunay na iglesia ng ating Panginoon. Pero kaya niyang pahinain sa pamamagitan ng chismis, bitterness, selos, offenses, marami. Kung matino kang Kristiyano, hindi mo hahayaan si Satanas na gamitin kang instrumento upang magkahiwa-hiwalay ang mga iglesia. So, na-appreciate nyo sa ating church. Pag may lumabas na issue, hindi natin patatagalin. Upuan natin, sumama lahat ng miyembro, pag-usapan natin, sa linggong ito, tuldukan natin, sa susunod na linggo, ayaw ko ng pag-usapan. Tatapusin natin. Sa loob ng 4 na sulok ng ating iglesia. Dahil kung pare-pareho tayong Kristiyano, napakadali ng concept ng reconciliation. Hindi na kailangan pang makialam ng ibang iglesia. Hindi na kailangan pang mag-away-away o maghiwa-hiwalay tayo. Pero na yung punto, maging maingat tayo. Sa isang maling salita, pwede natin masira ang unity ng iglesia. Sa isang offense na kung saan hindi natin maisasaayos, pwede natin ipalaganap yung bitterness sa loob ng ating iglesia. Bantayan natin ang ating mga puso, higit sa lahat ang ating mga dila.
Na kung gusto natin i-preserve ang unity, matuto ang bawat isa na magpakumbaba. Yung linggo-linggo natin itinuturo. Wala nang iba pang mas malakas gumawa ng conflict sa church kung hindi pride. Hindi natin pwedeng tingnan yung mga posisyon natin. Hindi natin pwedeng sabihin, leader ako yung tama, kayo yung sumunod. Hindi, sabi ko nga sa inyo, kahit ako bilang pastor, kung may mali, i-call out nyo. Dahil trabaho nyo bilang mga miyembro na bantayan nyo ang inyong pastor. Alam niyo, sa totoo lang, maraming conflict sa church, hindi naman theological at doktrina. Maraming problema sa church nang gagaling sa pride ng mga taong bumubuo na iglesia. Samantalang sabi sa atin ng Biblia, kung healthy tayong Kristiyano, mabilis tayo humingi ng tawad at magpatawad. Mabilis tayo makipag-ayos. We are peacemaker. Because our Christ is the Prince of Peace. And our unity magnifies Christ. Sabi doon, by this shall all men know that we are my disciples. Pamamagitan ng pag-ibig nyo sa bawat isa na makikilala kayo ng mundo na kayo ay akin. Ang isang united na iglesia ay napakagandang testimony kahit saang lugar pa yan magpunta. Panghuli, kung mahal natin ang iglesia, we invest in the mission of the church. Sa healthy na Kristiyano, ikilo siya sa nag-iisang utos ng Panginoon sa iglesia at ngayon. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Matthew 28 verse 19. This church exists for God. This church exists to glorify God. This church exists to make disciples. At hindi nyo kailangan mag-rely kay pastor para humanap ng mga Amen. na-appreciate ko po yung bawat isa. Alam niyo po kung gaano ako kabisi mag-aral sa isang buong linggo. 4-5 ang tinuturo ko linggo-linggo. Nagpapasalamat na ako sa Panginoon. Sabi ko kay Kuya Nes kanina, buti sila ni Lolo Mac, nag-iikot-ikot, dumadalaw. Yung asawa ko nagbibigay ng tracts. Si Nanay Vilma, nag-i-invite siya ng mga kaibigan niya sa loob ng aming iglesia. Natuwa ako. Hindi po kailangan maging teolog dyan. Para maging isang matinong evangelist. Magkaroon lang kayo ng puso sa mga nawawalang kaluluwa. Sapat yun. At masaya ako na nakikita that you are sharing this burden sa ating church. Sabi ko nga sa inyo, panalangin ko sa Panginoon, hindi ko kailangan ng napakaraming miyembro. Sabi ko sa Panginoon, magpadala lang kayo ng mga tamang tao na kikilo sa loob ng iglesia at masayang maglilingkod sa inyo. Amen. Kapatid, mag-invest tayo sa ating church. I don't even mean money. Hindi kailangan ng iglesia nito ang pera ng kahit sino. Buhayin ito ng ating Panginoon. Sapat ang provision ng Panginoon. Pero you invest your prayer, your service, your evangelism, your faithfulness. At the end of the day, uulitin ko sa inyo, our church will never be a perfect church. Kahit ako bilang pastor, sinasabi ko sa inyo, darating ang punto na kung saan baka magkasala rin ako. Magkamali ako. Dahil wala naman talagang hindi nagkasala sa loob ng iglesia. Pare-pareho tayong makasalanan, nagtitiko, pero ito yung encouragement kung bakit natin ibigin ng church. If Christ died for the church while we were yet sinners, ano yung excuse natin para hindi mahalin ang bawat? One day, kung i-represent naman yung iglesia natin bilang asawa ng Panginoon,
Sana proud tayong sabihin, isa ako sa mga miyembro na sinubukan kong ayusin yung bride ng ating Panginoon. Sinubukan kong maging matapat bilang future wife ng ating Panginoon. Nawa, pagkatapos ng lesson natin ngayon, nasabi natin na hindi lang natin mahal si Kristo sa ating mga bibig at sa ating mga salita. Ipinakita natin yan sa pag-ibig natin sa Kanyang Iglesia. Diyan po muna natin tatapusin at mainit na.